Magandang araw po mga Kapinoy. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ako po ay pauwi na ngayon. Umaga. Sa umaga. Hapon na. Madilim pa kasi, no? Hapon na, madilim na. Mga alas 4:30 na po ng hapon ngayon. At medyo ayos naman ang temperature. Hindi naman ganun kalamigan. 63 degrees. Alright, so kaninang umaga habang ako'y papasok ng trabaho, ako'y nakikinig sa social media, nabalitaan ko na itong mga pangyayari dyan sa House of Representatives. Specifically, doon po sa hearing na ginagawa ngayon sa House tungkol sa kung paano ginasta ng Office of the Vice President ang kanilang confidential funds. Nakakalungkot po ang nangyayari, nakakalungkot talaga dahil doon po sa hearing na yon, nagpadala po ang Office of the Vice President ng isang abogado at para mag-represent sa Office of the Vice President. The problem is, ito pong abogado na pinadala nila ay ayaw manumpa, ayaw sumumpa, Ibig sabihin ay baliwala yung kanyang mga sasabihin doon, hindi pwedeng panghawakan kasi po hindi siya nag-oath, Kailangan pong manumpa ka na sasabihin mo ang pawang katotohanan lamang sa hearing na yon para may panghawakan ang mga nakikinig, Kung wala po siyang panunumpaan katulad ng ginawa ni BP Sara nung una, hindi nanumpa, baliwala po, baliwala ang presensya niya doon at yung mga sasabihin niya. So ang ginawa po ng mga miyembro ng committee na yon, hindi pinauwi, pinauwi at wala nga naman silbi, tapos padalawa, talaga pong nakakalungkot dahil hindi na naman po sumipot yung mga taong miyembro o opisyales ng Office of the Vice President. Despite due notice, hindi sila nagpunta. At sa halip, nagpasabi na hindi makapunta dahil ay nagpunta daw sa ibang lugar. Dahil daw po binigyan ng travel authority to travel ngayong araw na to go somewhere else, pumunta sa ibang lugar. Bakit naman po ngayon? Bakit naman ngayon pa itinaon na kung kailan meron hearing at kailangan yung kanilang presensya? Ilang beses na po silang nagpunta, pinadalhan ng subpoena para umapir sa hearing na yon sa Kongreso, pero hindi naman sila napunta. So ngayon, yung pahuli ay talaga namang kaduda-duda, At mukhang tinira pa yung credibility ng committee na yun. So siyempre, magagalit itong mga miyembro ng committee. Ano nangyari? Di nag-issue. Nag-issue ng warrant of arrest para doon sa mga opisyal na yun ng Office of the Vice President. Umabot na po tayo dyan sa arestuhan. So hindi ko alam kung sino dapat sisihin. Siguro ang talagang dapat sisihin diyan sa nangyayari diyan ay ang Vice Presidente na siya ang namumuno ng opisina na yan. Napakadali naman ang pinagagawa sa kanila kung hindi magdala ng mga papeles para matanong tungkol saan at maliwanagan kung paano ginastos ang pondo ng Office of the Vice President, particularly doon po sa kanilang mga confidential funds. Alam nyo po, yan po yung pinagkatiwalang pera sa opisina ng Vice President. Yan po yung pinagkatiwalang pera ng mga mamamayan ng buong Pilipinas. Nararapat lang naman po na maging accountable sila sa mga tao
pag natanong kung saan nila ginamit yung pera na yan, ay dapat masagot nila ng ayos. Ano? Doon po sa sinasabi nila, dapat ay sagutin, dapat ay doon sila sumagot sa office, sa Commission on Audit. Di ba? Ano nga ba, bakit yung Commission on Audit during that hearing, nung natanong, ay hindi alam kung paano sasagutin yung ginastos ng Office of the Vice President. Sa halip, ipresenta ng COA ang mga resibo, kuno, na hindi naman mga official receipt, o mga resibo kuno na ginamit o kung saan ginamit yung pera na yon. Ang nangyari, nakita ng mga miyembro ng komite na kaduda-duda yung mga resibo. Yung pong mga resibo na halos pare-pareho ang tinta na ginamit, yung mga resibo na inisyo kuno bago pa lang nagkaroon ng pondo na yan, na bago pa lang ibinigay sa Office of the Vice President. May mga resibo rin na inisyo pagkatapos na mawalan na ng pondo ang Office of the Vice President. So, paano ka pa makakapag-issue ng resibo? Something na hindi mo na dapat natatanggap o wala ka pa dapat matanggap. Diba? So, kaduda-duda po talaga. So, yun ang gustong sabihin ni Sara Duterte, na doon sila sumagot sa Office of the sa Commission on Audit. Ay, ito na nga, at meron na po silang notice of disallowance. Sa ilang notice of disallowance po, ibig sabihin, sinasabi ng Office of the Vice ng COA na hindi dapat yan nagastos at pinababalik na sa kanila ang pera. Hanggang ngayon po hindi pa nila naibabalik at hindi nila masagot kung saan talaga napunta yung mga pera na yon. Okay? So dapat naman na talagang sagutin. And the buck stops at the Vice President. Siya po ang namumuno ng opisina na yon, so dapat siya ang sumagot. Hindi po dapat siya nagtatago sa likod ng mga empleyado niya. Dahil yung mga empleyado niya taga-sunod laang niya. Alright? Ang nag-uutos niyan ay, of course, ang Vice President. Siya po ang namumuno ng opisina na yan. Hindi niya maaaring sabihin na hindi niya alam. Dahil alangan namang gumalaw yung mga tao ngayon na hindi mo alam. Para saan ka pa being a Vice President? Di ba? Siguro nga dapat na tama rin yung sinasabi nung kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Sinasabihan yung kanyang anak na run. O huwag ka na, magbitiw ka na sa opisina na yan. Sa politika. Right? Magbitiw ka na sa politika na yan at swerte ka na daw at naging Vice President siya at naging presidente yung kanyang ama. Okay? So, sinagot naman po yan pala. Sinagot pa yan ni Sara Duterte na sinasabi niya gusto na nga daw niya, kaya lang gusto na nga daw niyang umalis. Kuno. Pero meron daw po siya dapat panagutan sa almost 32 million votes na tinanggap niya sa pinagkatiwala sa kanya. Paano po ba siya mananagot? Kung siya tago ng tago at hindi siya sumasagot sa mga tanong kung saan ginamit yung pera na yan, na mga pera na pinagkatiwala sa kanya ng tao. So, gusto niyang managot, gusto niyang sumagot sa almost 32 million votes na pinagkatiwala sa kanyang tao. Then lumapit siya, pumunta siya sa Kongreso at sagutin niya lahat kung paano niya ginastos o ginamit ang perang ipinagkatiwala sa kanya. Sa totoo lamang po, kung yan ay normal na tao, yan po yung kasong malaki, That is estafa. Pero hindi po, hindi yan normal na tao. Hindi rin baka yan po ay, plunder, mas malaki.
kasi daang milyon. So breach of public trust, which is a ground for impeachment. So may balita po ako na nalalapit na. At any rate, so hanggang dyan na lang po muna uli, ano? At sana naman ay matauhan na yung mga taong naniniwala pa sa mga Duterte, ano? Talagang medyo malala na nangyayari diyan. Ang isang pamilya nagpapagulo sa buong Pilipinas. Alright? Okay, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye.